Loan, warning lang ha. Kasi meron na namang online lending application na parang surprise party. Pero imbes na cake yung dadating sa'yo, utang ang biglang dumarating sa GCash mo. Imaginein mo to, Loan. Nag-apply ka pa lang. Chill ka lang. Panood-nood ka pa ng reels. Tapos maya-maya, ting, may pera ka na sa GCash. Hindi ka pa nga ready, nagdadalawang isip ka pa lang. Kaya ang dating parang ex mo hindi mo na nireplyan tapos biglang nandiyan pala sa may gate nyo. At ang mas matindi pa, Loan, hindi mo pa alam kung magkano pero disburse agad. Akala mo malaking loan. Pero pagdating sa account mo, parang allowance na lang ng grade 5. Pero yung babayaran mo, pang tuition ng college. Oh my Ang laki God. ng bawas! Aba, parang may hinahabol na group project na deadline ay 7 days lang. Napakalupit! Kaya sa video na to mga Loan, pag-uusapan natin ang online lending application na to. Bago lang nga siya. Auto-disburse pa nga. Surprise pa yung amount. Tapos mabilis pang maningil. Sulit ba talaga? O mapapasabi ka na lang ng sana pinang milk tea ko na lang to. Mga Loan, panoorin nyo hanggang dulo itong video natin na to. Baka kasi isa ito sa mga online application na dapat mong iwasan bago ka mabigla sa next notification mo. So welcome back sa ating YouTube channel! So mga Loan, etong ang online loan application na ito ay nakita ko lang ulit na nagdaan sa akin newsfeed kaya ako ay napadownload na naman nga. Alam nyo naman, laging matindi ang pangangailangan ng Loan nyo. So naghahanap talaga tayo ng magagandang loan application. Then eto nga siya, i-download na natin, si Credit Beacon Smart Credit. Naka-under siya kay SRK Digitals. So siya ay meron ng 4.7 na stars, medyo mataas talaga as in. At meron siyang 1K reviews. At as of now nga ay meron itong 10,000 pa lang na nakakapag-downloads. So kakaunti pa lang din talaga. Siya ay na-release noong February 20, 2026. So fresh na fresh pa rin din to. Ilang buwan pa lang. At na-update siya noong April 23, 2026. So eto nga Loan, nakalagay sa kanya dyan, your credit clearly displayed. Malinaw daw na naka-display. Tingnan nga natin. Parang kabaliktaran yung sa na-experience ko Mga Loan, bago natin ituloy itong video natin na to, disclaimer lang po. Ang video natin na to ay for educational purposes lamang and pag-share ng aking experience. So kung gusto nyo ituloy ito, bahala po kayo. Pero hindi po ito paninira. Ito ay based lamang sa aking experience. Pagka-download nga natin sa kanya, ayan na yung kanyang privacy policy. I-next na natin yan. Permission statement. Location, ayan. I-next nyo na rin yan. Pagkatapos nga nun, syempre, ayan ang hingi na siya ng ating phone number. Welcome! Ayan, please complete the login first. Kaya ayan, mag-get verification code na tayo at sinendin na tayo ng verification code. At ayan nga, meron pa siyang questionnaire na 5 natin itong sasagutan. Meron daw ba kayong overdue within 6 months? Yes or no lang. At etong pangalawa, what is your longest overdue period? Yung pangatlo naman ay magkano daw yung total ng amount of internet loans nyo sa mga online lending app nyo? And yung pang-apat naman, nakailang loan na daw kayo nitong mga nakaraan? At yung panghuli nga ay, meron daw ba kayong outstanding na loan ngayon? So, meron ba kayong fresh na loan? At pagkatapos ngayon ay authentication na. Complete your certification today and receive a mystery surprise! Nakaka-excite. Ano kaya itong surprise niya, di ba? Ayan, type of document, ID document, and facial recognition yung utang nating sasagutan dito. Ito yung mga hinahanap niyang ID. TIN, Voters ID, Pag-ibig, Health Card, GSIS, OFW, UMID, Passport, Driving License, SSS, PRC, Postal ID, National ID, National ID, Electronic 1, and 2, pwede rin yan. And mga Loan, ayan. Nag-verify na tayo ng ating ID and ng ating facial recognition. At eto na tayo sa personal information niya. Basic information, gender, email, birthday, education level, marital status, number of children, ayan, employment information, tuloy-tuloy na to, employment status, monthly income, work experience, industry, current address. Dito sa employment status nila, pwedeng student, pwedeng self-employed, pwedeng retired, and pwedeng unemployed. So kahit wala kang trabaho, wala naman siyang hihingi na kung ano-ano dito, walang payslip, walang ganon. Kahit wala kang trabaho, pwede.
And dito na tayo sa emergency contacts. Dalawa yung hihingin niya at ito ay hindi naman nagdadirect sa ating phone book list. So ikaw yung magta-type ng number na gusto mo ilagay dito sa emergency contacts. Ako mas gusto ko yung ganun, yung ako yung nagta-type kaysa nagdadirect siya sa aking phone book list. Kayo ba? Ano yung mas gusto niyo sa dalawa? Yung nagdadirect din siya sa phone book niyo o yung kayo nagta-type? And pagkatapos nga nun ay yung bank account na agad. Siyempre, meron ditong bank card and meron tayo ditong e-wallet. Siyempre, kung nanonood kayo sa akin palagi, e-wallet lang tayo. And sa e-wallet natin, GCash nga ang ilagay natin dyan. Pagkatapos nga nating ilagay yung ating GCash dyan ay ayan na, authentication successful na ang nakalagay. Ang sabi lang niya dyan, we're customizing your limit just a few seconds to go. Please sit back and relax. Wow! Ayan, magkano kayo offer niya sa atin, di ba? At pagkatapos nga nun, mga Carlone, ilan sandali lang, the credit limit has been activated. So, ayan, meron na siyang i-offer sa atin. Pwede na raw tayong mag-request ngayon ng loan. Siyempre, confirm na natin yan. At ito na nga yung lumabas, mga Carlone, the loan application has been submitted. My God, ano na ba tayo nun? Nakapag-apply na ba tayo nun? Parang wala pa naman akong ina-apply. Tinitingnan ko pa lang. Ang sabi dito, you have requested one products. Wala pa naman akong nire-request, mga Carlone. Ayoko ng ganito. Ito yung mga nakakakaba talaga. The total amount is 2,000. Once formally approved naman daw, ay the exact amount will be automatically transferred to your account. As detailed in the contract, stay up to the date with the status of your request. Hala, parang nakakaduda yung mga sinasabi niya, ano? Wala pa naman tayong nire-request, wala pa naman tayong amount na sineselect. At ito nga, mga Carlone, yung lumabas. Ayan, Credit Beacon, loan amount up to 2,000 nga. At yung iba nga ay Paymatic, FlexiFund, Fund Express. So yun po ay mga nakalock pa. Then, apply na nga natin yan, subukan natin. So bago ko yun in-apply, syempre tiningnan muna natin yung yung details nitong 2,000 pesos. At ayun nga, meron siyang service fee na 700 pesos at meron siyang VAT na 100 pesos. So dito pa lang malinaw na sigurado tayong hindi natin ito buong matatanggap at bawas ito ng 800 pesos. So sumatotal, 1,200 lang yung siguradong matatanggap natin dito. Syempre, pindutin na natin yung apply. At ayun nga, ayan, nandiyan sa may baba niya, meron dyan nakalagay loan, order, at saka my profile. So, punta na tayo, tingnan natin dito sa my order. Ayan, at eto nga yung nakakagulat, mga Carlone. Di ba sabi sa inyo, wala pa akong in-order, wala pa akong kiniklik kung talaga bang gusto ko ditong mag-loan. Pero nandito na sa in progress yung 2,000 pesos. Diyos ko, eto na naman tayo. Nung nakaraan nga ay sobra akong na-stress doon sa 1,000 pesos na 500 lang yun na disburse sa akin. Eto na naman, mas malaki to ngayon. Ang sakit nito sa bulsa, yung nakangailangan ka, tapos, ganito pa yung matatimingan mo. Auto-disburse to! At syempre, dyan sa may katabi ng in progress, may nakalagay naman dyan na completed. At ayan nga, naka-under review tayo. So, napakatindi ng panalangin ko dito, mga Carlone, na sana, hindi tayo dito ma-approve. Grabe, kapag na-approve tayo dito, ang sakit nito sa banks. At ayun nga, mga Carlone, Diyos ko, sa pag-aantay ko ng ilang minuto, buti na lang ay rejected tayo dito at doon talaga sumaya yung aking puso. Na-reject tayo dito kasi alam niyo naman na ayoko sa mga ganitong loan application. So malinaw na hindi ko ito may re-recommend sa inyo. Auto-disburse na nga. Tapos ang pagbabayad lang niya dyan ay 7 days. So ito ay 1 week to pay lang at ang nakalagay na ibabayad mo ay 2,000. So may 800 agad siyang tutubuin sa atin sa loob lang ng 7 days. Sobra to. Loan shark at plus para sa akin scam yung mga ganito na nag-auto-disburse na hindi mo na hinihingi yung ating permission bago sila mag-disburse. Kaya mga Carlone, yung mga ganitong klase ng loan application yung dapat nating iwasan talaga. At ayun na nga, mga Carlone, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon at nakatulong ako sa inyong mag-decide kung nararapat ba itong loan application na ito para sa inyo. At syempre, bago tayo mabigla sa mga auto-disburse na yan, na parang ninja na bigla na lang sumusulpot sa ating mga GCash at nagbasa-basa pa nga ako ng mga reviews nito. Grabe, panay ganun din yung reklamo talaga nila. Disburse agad at ang mas masakit meron ditong mas malaki pa sa 2,000 yung nadi-disburse sa kanila. Kaya todo-todo rin talaga yung kaba ko kanina. Laging tandaan, mga Carlone, hindi porket mabilis ang disburse ay good deal na agad.
Minsan mas mabilis pang dumating ang stress kesa sa mismong pera. Kagaya ng nangyari sa akin kanina, mas mabilis ako na-stress kesa mas dumating yung pera. Kaya bago mag-click ng apply, basahin muna ng mabuti, mag-compute ka muna ng mabuti, manood ka muna ng reviews at siguraduhin kaya talagang bayaran lalo na kung 7 days lang. Mahirap na Carilon, baka next week pansit kanto na lang yung kadate natin. Kaya Carilon, kung nag-enjoy ka sa video natin ngayon, please like, mag-subscribe and i-share nyo na rin itong video natin para mas marami tayong matulungan and hit the notification bell para lagi kayong updated sa video natin. So yun nga mga Carilon, ito yung manalo sa ating Gcash ng 100 pesos ngayong week na to. Sa mga nanonood sa atin dyan, mag-comment lang kayo. Experience nyo or kahit na anumang comment niyo ay patuloy tayo namimili sa bibigyan natin sa Gcash. So yun lang mga Carilon, see you on my next video. Ingat sa utang, ingat din sa biglang ting sa Gcash. Sana ay makahon na tayo lahat sa pagkakautang and iwasan natin yung tapal-tapal system. God bless you all. Bye!